Lola. Ayos lang po. Nandito po ako. Hinigpitan ko ang hawak sa nanginginig na kamay ng matanda sa plaza. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin ng mga taong nakatingin sa amin. Hindi ko kayang talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong. Kahit na ako mismo ay isang kahid, isang tuka, alam kong may magagawa ako. Ang simpleng kabaitang ito ang simula ng isang himala na babago sa buhay naming dalawa. Pero sa mga sandaling iyon, wala pa akong alam. Bago po tayo magsimula, huwag kalimutang subscribe at like ang video na ito. Ang pangalan ko ay Clara Santos, 24 taong gulang. Araw, mula alas 6 ng umaga, nagtatrabaho ako sa isang maliit na karinderya malapit sa istasyon ng tren. Natatapos lang ang trabaho ko lampas alas 9 na ng gabi. Pag uwi, isang maliit na studio, cafe apartment ang sasalubong sa akin. Ang laman ng ref ko, halos wala. Noong elementarya pa lang ako, namatay sa isang aksidente ang mga magulang ko. At ang lola ko, ang kaisa, isang pamilya ko, ay sumakabilang. Buhay na rin 3 taon na ang nakalipas. Dahil isa na lang ako sa buhay. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Laging sinasabi ng lola ko, Clara, Apo, gaano man kahirap ang buhay, laging kang maging mabuti sa kapwa. Ang kabutihan mo ay babalik din sa'yo. Sa mga salitang iyon, ako kumakapit para mabuhay araw-araw. Igising ako ng 5:30 ng umaga para pagdating ng alas 6 ay nasa karinderya na ako, ang Tessie Statery. Ang may-ari, si Aling Tessie, ay isang babaeng nasa size zeros na matipuno ang katawan. Masungit siya magsalita, pero mabuti ang puso. Ang sahod ko ay 8.0 piso kada buwan. Ibabawas doon ang upa na tikid, kuryente, at tubig na 1,000 at pagkain na 3,000. Ang natitira sa akin ay 8.0 piso na lang. Ilang taon na akong hindi nakakabili ng bagong damit. Prepaid lang ang cellphone ko, at ang anumang luho ay pangarap na lang. Wala akong perang guminig kasama ang mga kaibigan, kaya tuwing araw ng pahinga, nagkukulong lang ako sa kwarto. Tuwing tanghalian, binibigyan ako ni Aling Tessie ng libreng pagkain. Clara, kumakain ka ba ng maayos? Ang payat mo. Titingnan niya ako na may pag-aalala. Opo, Aling Tessie. Masarap po kasi lagi ang luto ninyo. Sasagot ako ng nakangiti. Ang totoo, sa bahay ay halos noodles o kanin na may toyo lang ang kinakain ko. Pero hindi ko masabi sa kanya dahil ayokong alala pa siya. Alas 9 ng gabi. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Sige na, Clara. Ingat ka sa pag-uwi, sabi ni Aling Tessie habang papaalis ako. Naglalakad ako sa madilim na eskinita, pauwi. Pagsapit sa apartment, ang init ng kwarto ang sasalubong sa akin. Sayang sa kuryente ang electric kaya tinitiis ko na lang. Ang tilang ulam na bigay ni Aling Tessie ang tanging kaligayahan ko. Pero habang kumakain isa, parang may kulang sa lasa, parang may lungkot. Bigla kong naalala ang yumaong lola ko. Lagi siyang naghahanda ng mainit na pagkain para sa akin. Clara, Apo, kumain ka ng marami para lumaki kang malusog. Hindi ko makakalimutan ang nakangiting mukha ng lola ko. 3 taon na siyang wala. Ang mga huling salita niya ay malinaw pa rin sa aking isipan, Clara, kahit mahirap, maging mabuti ka sa kapwa.
Kung may nakita kang nangangailangan, tulungan mo. Ang kabutihan mo ang magiging proteksyon mo. Dala ko ang mga salitang iyon hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Kailangan kong magpatuloy. Walang ibang tutulong sa akin. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko para malagpasan ng bawat araw. Sa gabi, paghiga, sa banig, tinititigan ko ang kisane at nag-iisip. Ganito na lang ba ang buhay ko habang buhay? Nangingilid ang mga luha ko sa tanong na walang sagot. Pero hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Lola. Maging mabuti sa kapwa. Iyon ang nagpapalakas ng loob ko. Isang gabi, tulad ng dati, pauwi ako galing sa trabaho. Tadaan sana ako sa isang maliit na plaza malapit sa istasyon nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bench. Gabi iyon ng Nobyembre at dahil sa malakas na ulan, medyo malamig ang hangin. Nakasuot lang ang matanda ng manipis na cardigan at nanginginig sa ginaw. Noong una, nalagpasan ko lang sana siya. Ilat na nga ako sa sarili kong buhay. Paano pa ako tutulong sa iba? Ngunit nang akmang hahakbang na ako, napatingin ako sa mukha niya. Kahawig niya ang yumaang lola ko. Bigla akong natigilan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Umalingaw sa isip ko ang mga salita ni Lola. Kung may nakita kang nangangailangan, tulungan mo. Huminga ako ng malalim at lumapit sa matanda. Oo, Lola, okay lang po ba kayo? Dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Pakas sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan. Salamat, Iya. Ayos lang ako. Nanginginig ang kanyang boses. Pero halatang hindi na kaya ng katawan niya. Namumutla ang kanyang mga labi at naninigas na ang mga daliri. Kung iiwan ko siya dito, baka kung ano ang mangyari sa kanya. Nagulat ako sa sarili kong mga salita. Kung okay lang po, sa apartment ko na lang po muna kayo. Pwede po kayong uminom ng mainit na kape at magpahinga. Gulat na tumingin sa akin ang matanda. Pero Hiya, bakit mo naman ako tutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Ayos lang po. Hindi ko po kayang iwan kayo dito. Hinawakan ko ang kamay niya. Para itong yelo sa lamig. Tumango ang matanda habang may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Salamat. Maraming salamat. Pagdating namin sa apartment ko, pinahiram ko muna siya ng pamunas at maligamgam na tubig. Habang nag-aayos siya, ininit ko ang tirang ulam na bigay ni Aling Tess. Puti na lang 2 porsyon ang binigay niya sa akin na yon. Naghanda ako ng malinis na damit at tuwalya para sa kanya. Pagkatapos niyang mag-ayos, medyo bumalik na ang kanyang lakas. May kulay na ulit ang kanyang mga pisngi at mas kalmado na ang kanyang itsura. Salamat, Iya. Maraming salamat. Paulit niyang sabi habang nagpipigil ng luha. Ako si Flora. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako po si Clara Santos. Lola Flora, bakit po kayo nasa labas sa ganitong oras at panahon? Yumuko si Lola Flora at dahang nagsimulang magkwento. Habang kumakain kami ng mainit na pagkain, inilahan niya ang kanyang buhay. Mayaman daw ang pamilya nila dati. Ang asawa niya ay may-ari ng isang malaking kumpanya at pinalaki nila nang maayos ang kanilang anak. Masaya raw dapat ang pamilya nila. Ngunit nang mamatay ang asawa niya 3 taon na ang nakalitas,
Nagbago ang lahat. Mabait ang anak ko, ngumiti si Lola Flora na may pangungulila. Noong bata pa siya, lagi siyang malambing sa akin. Nabasag ang kanyang boses. Pero nagbago siya mula ng asawa. Ang napanggasawa ng anak niya ay isang babaeng maganda, ngunit manhid. Araw, binubulungan daw nito ang anak niya. Pabigat lang niyang nanay mo. Mas mabuti pang paalisin mo na siya. Para masulon natin ang mana mula sa tatay mo, ilagay mo na lang siya sa home for the aged para maging malaya na tayo. Noong una ay tumatanggi pa ang anak niya, pero sa katagalan ay sumunod na rin ito sa asawa. Naging malamig ang pakikitungo sa kanya at hindi na siya pinapansin. Hanggang sa tuluyan na siyang pinalayas, hindi man lang makatingin sa mata ko ang anak ko. Pero sinunod niya ang asawa niya at pinalayas ako. Halos wala siyang nadalang gamit. Kaunting pera lang ang ibinigay sa kanya. Habang nakikinig ako, kumikirot ang puso ko. Paano nila nagawa ang ganoong kalupit na bagay? Itaboy ang sarili mong ina sa gitna ng malamig na gabi. Napatingin si Lola Flora sa paligid ng kwarto ko. Simple lang ang itsura nito. Walang laman ng ref. Kakaunti ang ganit. Ulit lang ang mga damit na nakasampay. Agad niyang napansin. Clara, iya. Mukhang napakahirap din ng buhay mo. Sabi niya nang may malumanay ng ngiti. Akakahiya na tinutulungan mo pa ako sa kabila ng kalagayan mo. Aalis na ako bukas. Ayoko nang makadagdag pa sa pasanin mo. Pero balang araw, babayaran ko ang kabutihan mo. Pangako. Umiling ako. Lola Flora, saan po kayo pupunta? Hindi siya sumagot. Wala siyang mapupuntahan. Malamang ay naubos na rin ang kakarampot na perang bigay sa kanya. Habang tinitingnan ko siya, nagdesisyon ako. Si Lola Flora ay kamukha ng lola ko. Mabait, maalaga, pero ngayon ay isa at naninginig. Nakita ko sa kanya ang anino lang pinakamamahal kong lola. Lola Flora, dito na lang po muna kayo. Please. Hinawakan ko ang kamay niya. Malungkot din po kasi akong isa. Mas masaya po ako kung may kasama ako. Malalaking butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Lola Flora. Clara, napakabuti mong bata. Isang biyaya na nakilala kita. Nagkayakapan kami at sabay na umiyak. Ang mainit na luha ay dumaloy sa aming mga pisngi. Hindi namin alam na ang pagkikitang iyon ang unang hakbang na babago sa aming mga buhay. Kinaumagahan, may mungkay ako kay Lola Flora. Lola, gusto niyo po bang magtrabaho sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho? Gulat siyang tumingin sa akin. Pero Clara, baka maging pabigat lang ako sa amo mo. Ayos lang po yan. Kakausapin ko po si Aling Tessie. Dinala ko si Lola Flora sa Tessie's Theatery. Nagulat si Aling Tessie nang makita siya. Clara, sino yan? Aling Tessie, may pakiusap po sana ako. Pwede po bang dito na lang magtrabaho si Lola Flora? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nagkrus ng braso si Aling Tessie at sumimangot. Ay nako Clara, kung sino na namang dinadampot mo, pero hindi ko naman kayang talikuran siya. Nag-isip siya, saglit, tapos ay bumuntong, hinina. Sige na nga, pero kapag nagkamali yan, sa sahod mo ibabawas, ha? Salamat po Aling Tessie, napatalo na ko sa tuwa. Umiiyak namang nagpasalamat si Lola Flora. Maraming salamat po. Galingan ko po ang pagtatrabaho.
At doon na nagsimulang magtrabaho si Lola Flora. At makalipas lang ang ilang araw, isang himala ang nangyari. Lola, ang galing! Galing mo pala! Sigaw ni Aling Tessie. Hindi biro ang galing ni Lola Flora sa pagluluto. Ang mga ulam sa karinderya ay biglang naging sobrang sarap. At ang mga ideya ni Lola Flora ay napakaganda. Baka mas sumarap to kung lalagyan natin nito ang mga bagong menu na mungkahin niya ay naging patok. Espesyal na adobong manok sa gata, beef caldereta na malambot, crispy pork sisig. Lahat ay may kakaibang sarap na hinahanap. Hanap ng mga customer. Uy, ang sarap daw ng pagkain sa karinderya ni Aling Tessie na yon. Natikman mo na ba yung bagong menu nila? Pabalik ako doon. Kumalat ang balita. At dumami ng dumami ang mga customer. Dati, mas swerte na kung makabenta ng liento na order sa isang araw. Ngayon, umabot na kami ng 100. 100 tuwang. Tuwas Aling Tess. Lola Flora, dahil sa'yo, lumalakas ang negosyo. Pilara, buti na lang dinala mo siya dito. Halos mayak kami ni Lola Flora sa tuwa. Pansamantala, sa apartment ko pa rin siya nakatira. Masikip, pero masaya kaming magkasama. Sa gabi, abang nagkakape, nagkukwentuhan kami. Ikinuwento niya ang mga alaala niya. Noong buhay pa, ang asawa ko, napakasaya namin. Mabait pa ang anak ko noon, lagi kaming nagtatawanan. Pero may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Isang araw, sinabi ni Lola Flora, Clara, aalis na siguro ako dito. Kinabahan ako. Bakit po Lola? Para nakitang tunay na apo. Mahal na mahal kita. Pero hindi pwedeng habang buhay akong aasa sa'yo. Nakaipon na rin ako ng kaunti. Maghahanap ako ng murang kwarto. Agad kong hinawakan ang kamay niya. Lola, teka po, nangingilid na ang luha ko. Ayokong mahiwalay sa kanya. Gusto ko siyang makasama. Pinigilan ko siya. Lola, huwag po kayong umalis. Gusto ko po kayong makasama. Gulat siyang tumingin sa akin. Clara, pero may baka ding kwarto po sa building natin. Naisip ko bigla, doon na lang po kayo lumipat. Para hindi po tayo magkahiwalay. Nanlaki ang mga mata niya. Pero yung upa, okay lang po yan. Malakas naman ang kita ng karinderya. At tinaasan na rin po ni Aling Tessie ang sahod ninyo. Diba? Dahil sa galing ni Lola Flora, tinaasan na ni Aling Tessie ang sweldo niya. Pati ang sahod ko ay medyo tumaas na rin. Kung magtuturungan po tayo, kaya natin to. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Kumatak ang luha mula sa mga mata ni Lola Flora. Kara, napakabuti mo talagang bata. Ngayon lang ulit ako, nakaramdam ng ganitong kalinga mula nang mamatay ang asawa ko. Niyakap niya ako. Salamat. Salamat, Clara. Gusto kitang makasama. Para na kitang tunay na apo. Niyakap ko siya, pabalik. Sabay kaming umiyak at tumawa. At ganoon na, ang nangyari, lumipat si Lola Flora sa kabilang kwarto sa parehong apartment building. Lumipat ang ilang buwan. Ang thesis, theory, ay lalo pang lumakas. Kumalat sa buong bayan ng balita tungkol sa masarap na luto ni Lola Flora. Isang araw, tinawag ka ni Aling Tessie. Lola Flora, Clara, may sasabihin ako sa inyo. Seryoso ang mukha niya. Palakong palakihin ang karinderya. Dahil sa inyo, ang lakas ng kita. Gusto ko ng mas malaking pwesto. Siyempre, gusto kong kasama ko pa rin kayo.
Itataas ko pa ang sahod ninyo, sabi niya nang may ngiti. Kayo ang yaman ng lugar na to. Napaiyak kami sa mga salita niya. Ang mahirap kong buhay ay unti-unting gumiginhawa. Dahil nakilala ko si Lola Flora, nagbago ang buhay ko. Araw, masaya ako. Pero isang gabi, bigla na lang umiyak si Lola Flora. Lola, anong problema? Niyakap ko siya. Clara, minsan naiisip ko, kamusta na kaya ang anak ko? Napakabait niyang bata noon. May puwang pa rin sa puso ni Lola Flora para sa kanyang anak. Kahit gaano kasakit ang ginawa sa kanya, hindi makalimot ang isang ina. Hinaplos ko ang likod niya. Napakabuti niyo po talagang ina, Lola. Pero nandito na po ako. Ako na po ang aalaga at magpoprotekta sa inyo. Pinunasan ni Lola Flora ang kanyang luha at ngumiti. Salamat, Clara. Napakaswerte ko at nandyan ka. Magkayakap kaming dalawa sa tahimik na gabi. Akala ko, ang payapang buhay na ito ay magpapatuloy magpakailanman. Pero may ibang plano ang tadhana. Lumipas ang 2 taon. Natupad na namin ni Lola Flora ang aming pangarap. Nagbukas kami ng sarili naming maliit na kainan. Ang pangalan, Kainan ni Clara. Si Lola Flora ang nagpangalan nito. Kalingan niyo, ha? Kung kailangan niyo ng tulong, nandito lang ako, buong pusong, sabi ni Aling Tessie. Napaiyak kami sa suporta niya. Ang kainan ni Clara ay naging sikat dahil sa napakasarap na luto ni Lola Flora. Ikinuwento niya na noong dalaga pa siya at galing sa mayamang pamilya. Nag-aral siyang magluto bilang paghahanda sa pag-asawa. Ang nagturo pala sa kanya ay isang sikat na chef mula sa isang 5-star hotel sa Makati. Kilala siya sa buong industriya. Proud na sabi ni Lola Flora. Ang authentic na lasa ng mga luto niya ang naging dahilan kung bakit laging puno ang aming kainan. Ako naman, ang asikaso ng mga customer habang tinuturuan niya akong magluto. Nagtulungan kami at nagsumikap araw-araw. Ang dati kong mahirap na buhay ay tuluyan ng nagbago. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng isang pamilya kay Lola Flora ang pinakamahalaga kong yaman. Isang hapon, habang naghahanda kami para sa pagbubukas, bumukas ang pinto. Welcome po, bati ko nang nakangiti. Pero natigilan ako nang makita kung sino ang pumasok. Isang lalaking nasa 40s at isang babaeng magarbo ang suot. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Lola Flora. Paolo. Nanginginig na sabi ni Lola Flora. Oo, ang lalaki ay ang anak niyang si Paolo. At ang katabi niya, ang nagpalayas kay Lola Flora, ang asawa niyang si Sheila. Agad akong tumayo sa harap ni Lola Flora. Ngumisis si Paolo. Ma, kamusta na? Long time no see. Parang walang nangyari. Wow, ang ganda naman ng kainan na to. So ito pala yung sikat na kainan sa lugar na to, sabi ni Sheila abang inililibot ang tingin. Umarap si Paolo. Ma, may sasabihin sana kami. Gusto naming partner, sa'yo, para palakihin tong negosyo. Siguradong kikita tayo ng malaki sa galing mong magluto. Naramdaman ko ang galit na namumuo sa dibdib ko. Matapos nilang itaboy si Lola Flora, babalik sila ngayon para samantalahin ang tagumpay niya. Mas maganda naman kung tayo ang magkakasama kaysa kasama mo yung babaeng yan, di ba? Dagdag ni Paolo.
ina tayo. Natural lang na magkasama tayo. Oo nga naman, Mama. Pamilya tayo, sigunda ni Sheila. Hindi ko na napigilan. Hindi laruan si Lola Flora na gagamitin niyo lang kung kailan niyo gusto. Gulat silang napatingin sa akin. Alam niyo ba kung anong hirap ang pinagdaanan niya dahil sa inyo? Noon dahang inangat ni Lola Flora ang kanyang mukha. Wala nang aalinlangan sa kanyang mga mata. Puno ito ng tahimik, ngunit matatag na determinasyon. Tinitigan niya ng diretso si Paolo. Paolo, hindi ko tatanggapin ang alok mo. Nagbago ang itsura ni Paolo. Ma, ano bang sinasabi mo? Anak mo ko. Pinutol ni Lola Flora ang sasabihin niya. May pamilya na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Siya ang tunay kong pamilya. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Hindi nanginginig ang boses ni Lola Flora. Malakas at malinaw. Natulala sina Paolo at Sheila. Umalis na kayo. At huwag na kayong babalik dito. Walang masabi ang dalawa sa tindi ng determinasyon ni Lola Flora. Umalis si Paolo, nabakas ang pagkainis, at sumunod si Sheila. Pagkasara ng pinto, niyakap ako ni Lola Flora. Salamat. Buti na lang nandyan ka. Niyakap ko siya, pabalik. Sabay kaming umiyak at tumawa. Sa wakas, malaya na si Lola Flora mula sa kanyang nakaraan. Nang makaalis sila, napaupo kami sa isang silya. Medyo nanginginig pa si Lola Flora. Iyawakan ko ang kamay niya. Lola, okay lang po kayo. Dahan siyang tumango. Oo, ayos lang ako. Clara, salamat talaga. Dahil sa'yo, naging matatag ako. Wala nang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kapayapaan. Matagal akong nag-isip kung paano ko mapapatawad ang anak ko. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Inigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Ang tunay kong pamilya ay ikaw. Mas mahalaga pala ang ugnayan ng puso kaysa sa dugo. Napaiyak ako. Lola, ganoon din po ang nararamdaman ko. Kayo po ang tunay kong lola. Nagkayakapan kami at umiyak. Luha ng kaligayahan. Sa wakas, naramdaman namin na kami ay isang tunay na pamilya. Mula noon, lalo pang sumikat ang kainan ni Clara. Nang kumalat ang balita na ang mentor ni Lola Flora ay isang sikat na chef, lalo pang dumami ang aming mga customer. Minsan, bumibisita si Aling Tess. Ang gagaling niya na talaga, sabi niya habang lumuluha sa tuwa. Ang buhay ko ay tuluyan ng nagbago. Hindi ko na kailangang kumain ng toyo kanin lang bago sumangod. Nakaipon na rin ako at paminsan-minsan ay nakakabili na ng bagong damit. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang yaman sa aking puso. Ang pagkakaroon ng pamilya kay Lola Flora ang nagbigay ng init at kaligayahan sa bawat araw ko. Punay ng mahiwaga ang buhay. Pero may isang bagay na sigurado ako. Ang pagiging mabuti sa kapwa, ang kabaitang iyon ay tiyak na babalik sa'yo. Totoo ang sinabi ng lola ko. At ngayon, mayroon na rin akong mahalagang pamilya. Isang pamilyang hindi matutumbasan ng kahit ano, si Lola Flora. Sa aning kainan ni Clara, araw ay puno ng masayang ngiti, masarap na pagkain, at kaligayahan. At mananatili itong ganito, magpakailanman. Kumusta po ang kwento? Kung nagustuhan niyo po ito,
huwag kalimutang mag-subscribe. Patuloy po kaming maghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Naway, maging maliwanag at masaya ang inyong buhay.